Ngayong nakadetina na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague Penitentiary Institution sa Netherlands, inaasahang haharap siya sa pre-trial chamber ng International Criminal Court sa mga susunod na araw. Kaugnay yan ng kinakaharap niyang crimes against humanity dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. May report si Marisol Abduraman. I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, so be it. Kung ganun ang destiny ko. Mensahe yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang ibinabiyahe patungo sa The Netherlands. Mag-alas 12 kagabi oras sa Pilipinas. Lumapag sa Rotterdam Airport ang eroplano. Doon sinimulan ang pag-turnover sa dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Sinuri rin ang kalusugan niya. Mula airport, ibinyahe si Duterte sa The Hague Penitentiary Institution. Sa kanyang pagdating, sinalubong ng ilang taga-suporta at kritiko. Ayon sa Philippine Embassy sa The Netherlands, nagbigay sila ng winter clothing at care packages kay Duterte at iba pang sakay ng eroplano. Inisyuhan daw ng 2-day visa ang mga kasama ni Duterte para mabigyan sila ng sapat na oras para makapagpahinga. 15-day visa naman ang ibinigay kay dating Executive Secretary Salvador Mejaldea bilang legal counsel ni Duterte. Lilitisin si Duterte ng ICC para sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang madugong giyera kontra droga kung saan mahigit 6,000 ang namatay. Patuloy na naghahanda ang legal team ng dating Pangulo. Ang pangunahin nilang misyon, mailabas ng piitan ang dating Pangulo. Pagdating namin doon, we can ask for his release, temporary release. So. Ayon kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan, ang pagkakaaresto kay Duterte ay isang mahalagang development sa paghahanap ng hustisya ng mga biktima. International law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail. Sa mga susunod na araw, inaasahang haharap si Duterte sa ICC. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, maaaring susunod na ipapaaresto si dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa na nagpahayag ng handa sa pag-aresto. Pati si dating PNP Chief Oscar Albayalde na hininga namin ng pahayag. Si Vice President Sara Duterte naman dumating na rin sa The Netherlands pasado alas 4 ng madaling araw oras sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ng bise na nakatakda siyang kumausap ng mga abogado roon. Dadalo rin siya sa serye ng mga pulong habang naghihintay na makabisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, nagpapasalamat ang bise sa mga Pilipinong nagpaabot ng suporta at panalangin para sa ama at sa kanilang pamilya. Ang kapatid niya si Congressman Paulo Duterte may travel clearance mula Kamara para magpuntang The Netherlands at Japan. Wala pang impormasyon kung bumiyahe na siya. Dito sa Pilipinas, nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ng dating Pangulo mula Metro Manila, Visayas at iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ang ilang kaanak naman ng mga biktima umuno ng extrajudicial killing sa naging kampanya kontra droga ni Duterte masaya sa pag-usad ng kaso. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.